Para saan pa ang Senomar, Nathan? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong nga ni Alice sa kanyang nobyo. Patungo nga sila ngayon sa PSA Authority Hall. Gusto ko lang patunayan sa pamilya kong hindi ka na ikasal sa iba bago ang kasalan natin. Naikwento na nga. Sa'yo ang tromang na pala ng pamilya ko. Sa auntie kong nagpakasal sa lalaking may pamilya na pala. Kaya nagpakamatay tapos malaman yun. Gusto ko lang na pagkatiwalaan ka nila ng lubusan. Paliwanag nga ng binata. Hindi na nga lamang nakaimik dito si Alice at hinayaan nga ang kanyang nobyo. Matapos ang 3 oras na mahabang pila at proseso, sa wakas ay nasa hawak na nga nila ang Senomar ng bawat isa. Sana sapat na to para makuha ko ang tiwala ng pamilya mo, Nathan. Hindi na ako makapaghintay pa sa kasalan natin. Naiwala ko lang ang memorya ko noon pero kampante akong malinis ang record ko. Sabik na sabi naman ni Alice at niyakap nga ang braso ni Nathan habang papalayo na nga sila ng hall. Ngunit habang masaya at nakangiting naglalakad nga ang magnobyo, ay biglang tumigil nga si Nathan dahilan upang lingunin siya ni Alice at nagtaka dahil sa ekspresyon nga nito. Mahal, anong meron? Takang tanong nga niya. Bigla'y lumayo nga ng kaunti si Nathan habang nakatakip nga ang kanyang kanang kamay sa kanyang bibig na parang gulat na gulat sa nakita sa loob ng mga papeles. Alice, bakit? Paano? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Nathan at mas lalong lumayo sa nobyo. Anong nangyayari? Anong bakit? Ano bang meron dyan? Mabilis nga niyang inagaw ang papeles sa kamay nga ni Nathan at tinignan kung sino o ano ang nakasulat doon. Kailan pa? Bakit mo tinago? Niloloko mo ba ako? Bigla'y tanong nga ng lalaki sa kanya. Mahal, baka mali lang to. Babalik ako sa loob at sasabihin sa kanilang mali to. Mahal, teka lang. Hintayin mo naman ako. Nagpapanik nga niyang sinabi at dali-daling pumasok muli sa loob ng hall. Ma'am, nagkakamali po kayo. Hindi po totoo to. Hindi pa po ako kasal. Reklamo nga niya at halos basagin nga ang salaming nakaharang sa loob. Ma'am, ikinasal ka na po noong Disyembre ng 7. 4 taon na po ang nakalipas. Hinding-hindi po kami mag-iimbento ng Senomar sa kung sino. Kung hindi niyo po mamasamain, umalis na lang po muna kayo dahil may mga nakalinya pa. Sagot ng staff sa kanya at pilit naman siyang inagawan nga ng pila ng babaeng nakasunod sa kanya. Nagkakamali kayo. Bulong pa nga nito pagkatapos ay unti-unti na nga lamang nanandilim ang kanyang paningin. Lumabas siya ng hall upang kausapin si Nathan ngunit wala na nga ito sa labas. Kahit pagod, hinanap pa rin niya kung saan nagpunta si Nathan. Kailangan niyang kausapin ito at ipaliwanag ang lahat. Hindi niya rin alam na kasal na pala siya at hindi niya alam kung paano nangyari yun. Nathan, sagutin mo please. May iiyak na ngang sabi nga nito habang nasa terrace nga ng kanilang bahay. Inabot na nga siya ng gabi. Kakatawag nga kay Nathan. Kinausap niya rin ang kapatid ni Nathan, ngunit wala raw ito sa bahay, kaya kailangan niya itong makontak. Isang araw ang lumipas na walang paramdam si Nathan. Ngayong araw ay nagtungo nga si Alice sa bahay nito upang sana ay kumustahin nga siya. Magandang araw po, Ate Isa. Nandiyan na po ba si Nathan? Magalang na tanong nga nito sa ate ng kanyang nobyo. Bakit? Wala rito si Nathan. Huwag mo na siyang hahanapin at huwag ka na ring babalik dito. Masungit na sambit pa nga ni Isa kay Alice. Ate Isa, pero kailangan ko pong makausap at makapagpaliwanag sa kapatid niyo. Kailangan ko po siyang makita. Pwede po bang dito na lang po muna ako? Pagmamakaawa pa nga ni Alice sa harap ng matari nga nitong ate. Sinubukan nga ni Alice na pumasok sa gate, ngunit marahas nga siyang itinulak ni Isa, papalayo. Ang sabi ko, huwag ka nang babalik dito. Walang lugar sa amin ang sinungaling at malinding babae. Hindi ka nararapat sa kapatid ko. Ano, nagkukunwari ka lang na wala ka maalala sa nakaraan mo para lumandi? Humanap ka ng bagong bibiktamahin mo.
Sumbat pa nga ni Isa sa kanya at biglang isinarado nga ang gate na muntik pang tumama sa mukha niya. Ate Isa, makinig naman po kayo sa akin. Magpapaliwanag po ako, hindi po ako kasal. Hindi ko po alam kung paano nangyari yun. Pakiusap po, makinig naman po kayo. Napaupo na nga lamang ito sa labas at napatitig nga sa kalangitan. Tumidilim nga ito. Senyas na uulan nga. Nagsimula na ngang umulan ngunit nasa labas pa rin ang gate si Alice. Hindi nagtagal ay biglang may lalaking paparating. Nakapayong ito at dahan-dahan ang paglalakad. Lumiwanag nga ang mukha niya nang makilalang si Nathan yun. Mabilis siyang tumakbo rito at yumakap sa kanyang nobyo. Namiss kita, Nathan. Ngunit sa hindi inaasahan ay itinulak nga siya ni Nathan, palayo dahilan kung bakit napaupo nga siya sa putik at muntik pang tumama ang mukha niya sa matulis na bato sa lakas ng pagkakatulak nga dito ng lalaki. Nathan, hindi makapaniwalang saad niya. Alice, ayoko nang dagdagan mo pa ang mga panloloko mo sa akin. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa hanggat hindi pa umiinit ang ulo ko sa'yo. Napakalamig pa nga na sabi ng binata sa puntong hindi na nga ito makilala pa ni Alice. Ngunit Nathan, pag-usapan naman natin to. Paano yung tungkol sa kasal? Pakinggan mo ko. Mali yung nasa Senomar. Hindi yun totoo. Hindi ko alam kung paano nalagay yun doon. Huwag mo na akong lokohin pa, Alice. Mahal na mahal kita, pero pinagmukha mo akong tanga. Sigurado na ako sa'yo nun eh. Dadalhin na kita sa altar, pero pinatunayan mo na lang na hindi ka karapat dapat mahalin. Malamig na sabi nga nito sa dalaga. Nathan, wala nga akong kaalam-alam. Wala nang maniniwala sa'yo, Alice. Pagod na ang lahat sa'yo. Bumalik ka na sa asawa mo. Nandidiri ako sa'yo, Alice. Nagsisisi akong minahal kita. Nathan, kausapin mo ako, pakinggan mo ako. Pero wala na nga siyang nagawa pa. 6:00 na nga ng hapon nang maisipan na nga niyang umuwi. Dahil hindi naman na siya sinipot ni Nathan sa usapan. Napatitig siya sa papel kung saan ang pangalan ng lalaking nakasulat doon bilang asawa niya raw. Timothy Alvarez? Basa nga niya sa pangalan nito, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa lubos na hinagpis. Nakatulog nga siyang maaga ang kanyang mga mata dahil sa pagiyak. Kinabukasan kinuha nga niya ang kanyang laptop at sinimulang hanapin ang pangalan ng lalaki sa internet. Maraming articles ang lumabas doon. Isa na nga roon ang impormasyon tungkol sa lalaki na mabilis lumabas dahil nagmamay-ari pala ito ng kumpanya sa Manila. 2 araw na nga ang lumipas simula ng paghahanap nga niya sa internet. 2 araw na nga rin siyang pabalik-balik sa bahay ni Nathan, ngunit ni Isa, hindi siya sinipot ng lalaki. Apo, kailangan mo nang itigil ang pagpunta kay Nathan. Bigla'y sabi nga ng kanyang lola. Lola, alam mo naman pong nakita ko si Nathan na may kasamang babae. Habang papunta ako sa palengke, nakita ko silang magkahawak pa nga ang kamay. Alam ko ang diferensya ng kaibigan lamang sa may nobyo. Apo, sinasabi ko ito sa'yo para tigilan mo na si Nathan. Siguro nangyari yan dahil hindi ka naman talaga niya mahal. Putol pa nga ng lola nga ni Alice sa sasabihin niya. Hindi na nga ito nakaimik pa. Masyado nga siyang maraming iniisip. Lumipas ang 3 araw, nag-impake na nga siya ngayon nang maabutan nga siya ng kanyang lola. Ano man ang maging desisyon mo sa buhay, gusto kong pag-isipan mo muna yun ng mabuti, Apo. Basta lagi akong nandito para sa'yo. Bilin pa nga ng kanyang lola. Kailangan ko pong makausap ang lalaking yun, Lola. Kailangan ko siyang mahanap para maliwanawan po ako sa mga nangyayari. Sagot naman ni Alice dito. Umalis na nga si Alice ng bahay upang tumungong Maynila. Lumipas ang ilang oras. Narating na nga rin niya ang malawak na syudad. Dumiretso na nga siya sa address kung saan nakalocate nga ang kumpanya ng lalaki. Hindi na nga siya nagtaka pa nang makita kung kaano nga ito kalaki. Ma'am, hindi po pwedeng pumasok ng walang ID. Pigil nga ng gwardiya sa kanya. Sir, kailangan ko pong makausap ang boss mo. Tawagin mo po siya dahil importante po talaga ang pag-uusapan namin. Galit na sabi naman.
ng gwardiya na hindi pwede pero nakiusap pa rin si Alice. Mabuti umalis na lang po kayo rito dahil wala rin naman po kayong chance ang makapasok lalo na kung wala kayong appointment. Sabi pa nga nito. Hindi na nga lamang siya nagpumiglas pa at umalis na nga lamang. Ayaw naman niya ng iskandalo. Hanapin na nga lamang ni Alice kung saan talaga nakatira ang lalaki. Habang naglalakad sa kalsada ay bigla na nga lamang niyang napansin ang dalawang batang naglalaro, babae at lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Alice at dali-daling tinakbo ang mga bata upang iiwas nga sa kotseng paparating. Ang batang babae ay biglang tumakbo sa gitna ng kalsada upang habulin ang bola kaya sinagip nga niya ito at palayo na nga sa kotse nang mahagip nga ni Alice ang bata. Napapahamak ka. Sermon nga ni Alice sa batang babae. Ngunit imbes na malungkot nga ang bata ay niyakap nga nito nang mahigpit si Alice. Mommy! Biglang sabi nga ng batang babae. Tumawa na nga lamang ang kapatid nitong lalaki habang siya ay nagtataka. Anong mommy? Hindi mo ako mommy, muntik ka ng masagasaan. Sa susunod, huwag kayong naglalaro sa gilid ng kalsada. Huwag kayong pumapagitna. Sermon nga nito dahil talagang nag-aalala siya sa dalawang cute na bata. Opo, Mami! Masayang ngumiti ang batang babae sa kanya. Hindi napigilan nga ni Alice ang sarili, kaya napayakap na nga lamang rin siya dito. May dalawang maid ang dumating at kinuha nga ang mga bata. Sa susunod, huwag niyong hahayaan ang mga batang maglaro ito muli. Napakadelikado. Muntik na ngang may nangyaring masama sa kanila eh. Sabi nga niya sa dalawang katulong. Pasensya na po, tumatakas po kasi tong dalawang to eh. Makukulit po. Sagot naman ng mas matandang maid. Teka lang, may tatanong pala ako sa inyo. Kilala niyo ba to? Inilabas nga ni Alice ang litratong nakuha nga niya sa internet. Ay nako, si Sir Teo po, oo, kilala po namin siya. Saad naman ng isang maid. Nakahinga nga ng maluwag sa Alice nang malaman kung saan nakatira si Timothy. Nasa harapan na nga siya ngayon ng malawak at kulay gintong mansyon. Inabot nga siya ng gabi bago makarating dito dahil nahirapan nga siya na hanapin ito. Isang maid ang nagbukas nga ng gate para sa kanya. Kailangan kong makausap si Timothy. Sabi nga niya rito, pinatuloy naman din siya ng katulong nang makitang asawa siya ng amo nito base sa nakasulat sa papel. Pagpasok sa loob ay nakita nga niyang matangkad at mukhang modelong lalaki. Nakaupo ito sa sofa at nagbabasa ng newspaper. Mabilis niya itong nilapitan. Ikaw ba si Timothy Alvarez? Seryosong tanong nga ni Alice. Kamukhang kamukha nito ang nasa litrato, ngunit mas gwapo pa nga ito sa personal. Bigla'y isinalampak nga niya ang papel ng kontrata sa harap ng lamesang kinauupuan niya. Anong ibig sabihin nito? Ikaw bang may kagagawan nito? Iniwan. At hindi lang naman ako pinakasalan ng boyfriend ko dahil sa kawalang hiyang ginawa mo. Galit na sabi pa nga ni Alice sa walang kamangmang na lalaki. Dahang-dahang ibinaba naman ni Teo ang newspaper na nasa kamay at umupong mabuti. Natawa na nga lamang siya matapos makita ang kontrata. Tinignan niya si Alice mula paa hanggang ulo. Kailangan mo ba ng pera? Magkano kailangan mo? Nakangising tanong pa nga nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Timothy. Kailangan ko magpaliwanag ka kung anong nangyari. Magpaliwanag ka. Kay Nathan, sabihin mo na ikaw ang may kagagawa nito. Nagmukha akong sinungaling sa harap nila. Kung wala ka ng kailangan at hindi mo kailangan ng pera, pues umalis ka na. Ipapaalis kita sa mga gwardya. Umalis ka na bago ko pa sila tawagin. Malamig na sabi naman ni Teo. Nasisiraan ka ba? Hindi mo ba nakikita ang papeles na yan? Paano tayo na ikasal nang hindi ko alam? At hindi ka man lang ba nababother? Muling naputol nga ang sasabihin ni Alice. Alam ko na ang modus na to, babae. Guard! Mabilis namang dumating ang mga gwardya at sinubukang hatakin nga siya palayo. Teka lang, bitawan niyo ako, Timothy, makinig ka nga sa akin. Anong modus ang sinasabi mo? Sigaw nito sa lalaki. Nang biglang, Mommy! Mabilis na tumakbo nga ang batang babaeng sinagip niya kanina.
Natigilan ng mga gwardya sa pagpapalabas nga kay Alice, lalo nang makitang takbuhin ng batang babae si Alice at niyakap nga ito ng mahigpit na parang ayaw pakawalan. "Huwag niyo po siyang sasaktan, Daddy. Mami po namin siya," sigaw nga ng bata sa kanyang ama. Nagsignal naman si Teo sa mga gwardyang umalis na nga muna. "At paano mo naman nakilala ang anak ko, babae?" Tinitigan nga siya ni Teo na mukhang pinagbibintangan pa nga ito sa krimen. "Daddy, gusto ko pong dito lang siya. Sasama po ako sa kanya kapag pinaalis niyo po siya." Sigaw nga ng bata sa kanyang ama. "Sofia, tama na, dito lang siya. Wala siyang pupuntahan." Kumalma nga ang boses ni Teo at muling ibinuklat nga ang newspaper. Mukhang wala itong pakialam sa nangyari. Nagtatatalon naman si Sofia sa tuwa at niyakap nga si Alice, lalo nang napakahigpit. "Kuya, nandito ulit si Mommy." Bigla'y tumakbo nga ng mabilis si Sofia papasok nga ng kwarto habang tinatawag ang kanyang kuya. "Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa mga anak ko, kung bakit gano'n na lamang sila umasta. Tinatawag ka pang Mommy. Pero mabuti sigurong dito ka muna dahil malakas ang ulan sa labas at madilim na. Mahirap nang mag-commute ng ganitong oras at panahon." Sabi nga ni Teo. Tinawag nga nito ang isa sa kanyang mga katulong at sinabihan nga siyang ayusin ang isang kwartong tutulugan nga ni Alice. "Nandito ako upang marinig ang paliwanag mo. Hindi upang makipaglaro lamang, Timothy. Ano bang ibig sabihin nito? Pwede bang huwag mo na akong takasan pa?" Iritadong sinusundan nga ni Alice ang lalaking papaalis nga sa sofa at ngayon ay naglalakad. Para nga siyang aso na nakabuntot sa lalaki at nangungulit nga dito. "Wala nga akong alam sa sinasabi mo. At kung pwede ba, tigilan mo muna ako dahil pagod ako sa trabaho." Malamig at iritadong sagot nga ni Teo kay Alice. Wala na nga lamang siyang nagawa kung hindi ang pulutin nga ang kontrata at sundan ang katulong. Naiisip nang hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakasagap ng impormasyon tungkol sa lalaking yun. Kaya naisipan niyang magandang ideya na manatili nga muna roon. Bigla ay may kumatok nga sa kanyang pintuan. Agad-agad ay binuksan nga niya yun. "Mommy?" Pumasok nga ng kwarto si Sofia kasama ang kapatid nitong lalaki. "Sofia ang pangalan mo, hindi ba?" Ngumiti siya sa kanila at pinatuloy nga sa loob. "Opo, at ito po si Kuya Sphere." Pagpapakilala nga ni Sofia sa kanyang kuya. "Nasaan ba ang mommy niyo?" Tanong nga niya sa kanila, ngunit sasagot na nga sana si Sofia nang dumating si Teo sa kanilang likuran. "Sofia, Sphere, kumain na kayo. Sumama ka na rin, babae. Nasa hapag na ang mga pagkain." Tawag nga ni Teo sa kanila. "May mga anak ka na pala? Sino nga na nila? At bakit ako nakasal sa'yo?" Tanong muli ni Alice na sinundan nga si Teo palabas ang kwarto. "Mami, tara na po." Biglang hila nga ni Sofia kay Alice papunta sa lamesa. Hindi na nga nakapalagpas si Alice. Mahilig nga ito sa mga bata, lalo na't nag-aalala nga rin ito dahil ng kanyang mga pangmangkin kung kaya't malambot nga siya sa mga bata. Laking gulat nga ni Alice nang makita ang isang matandang nakaupo sa lamesa. Ginitian siya ng matanda. "Maupo ka, iha." Sabi nga nito na parang wala lang sa kanyang may estranghero silang kasama. "Sinabihan kang maupo." Iritadong sabi naman ni Teo. Dahilan kaya naupo na nga lamang ng mabilis si Alice. Ang dalawang bata ay umupo na nga sa kanyang tabi na parang sabik na sabik nga itong makasama siya. "Hindi niyo po ba tatanungin kung bakit nandito ako?" Takang tanong nga ni Alice sa matanda. Pero parang may kakaibang ngiti ito. "Ikaw ba nga po ni Rosenda?" Tanong nga nito kay Alice na tinutukoy nga ang kanyang lola. Opo. Paano niyo po nakilala ang lola ko?" Mas lalong nangunot ang kanyang noo. Bigla'y tumigil ang matanda sa pagkain at may inilabas na nga na litrato at ipinakita nga ito kay Alice. Gulat naman si Alice nang makita nga rito ang itsura ng kanyang lola noong kabataan niya. "Ito po si Lola. Saan niyo po ito nakuha?" Tanong nga ni Alice sa matanda.
Kaibigan ko si Rosenda sa kolehiyo. Magkakilala kami matagal na. Huwag kang mag-alala. Alam niyang nandito ka. Sinabihan ko siyang itrato ka namin ng mabuti. Welcome ka rito. Ngumiti nga ito. Inilabas naman ni Alice ang kontrata na nagsasaad nga na kasal na nga sila ni Teo. Gusto ko pong malaman, ano pong ibig sabihin nito? Mas maiging ang lola mo ang tanungin mo tungkol dyan. Ayokong sa akin magmula ang lahat. Pero kumain ka na lamang muna. Sabi nga rito ng matanda. Paano po ako makakakain ng mabuti? Pagkatapos ko makita ng mga to. Sabi po dito kasal na po ako hindi ko man lang po nalalaman. Wala naman po atang nakakakalma dun Pigil na pigil nga si Alice. Nawag sigawa ng matanda. Walang sumagot kay Alice, lahat ay kumakain na nga lamang ng tahimik. Di ba may mga anak si Timothy? Sino pong ina nila? Hindi ba yun ang asawa niya? Nasaan sila? Bakit akong nasa kontrata? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Alice dahil desperada na nga siya. Natigilan si Alice sa pagtatanong na biglang umiyak si Sofia. Pati si Sphere parang nawalan din ng gana sa pagkain. Mabilis na nilingon nga sila ni Alice na nag-alala. Sofia, bakit anong mali? Kagad na tanong nga ni Alice sa bata. Kayo po ang mommy namin, hindi ba? Bakit pa sabi niyo asan yung mommy namin? Ayaw mo po ba sa akin? Umiiyak nga na sabi ng bata. Napatingin naman si Alice kay Teo at sinamaan ito ng tingin. Tumayo si Teo sa kanyang upuan at nilapitan nga ang anak. Sofia anak, baka inaantok ka na. Dadalhin kita sa kwarto mo. Natigilan nga ang pagpapatahan ni Teo sa mga bata nang mas lalo itong umiyak at iniwasan nga si Alice. Bad ka. Sabi mo ikaw ang mommy. Bigla'y umiyak nga na tumakbo si Sofia. Papasok nga sa kanyang kwarto. Gulat lamang ang tanging naiwan nga sa ekspresyon nga ni Alice. Mataray na tinignan nga ni Sphere si Alice bago sinundan ng kapatid nitong babae. Hindi ko naman sinabing mommy nila. Gulat pa rin sabi ni Alice sa kawalan. Kakausapin ko lang po ang mga bata, lola. Paalam nga ni Teo sa kanyang lola. Tumango naman dito ang matanda. Sinagot ko lang po sila kanina sa kalsada pero bigla po nila akong tinawag na mommy. Naguguluhan pa rin sabi ni Alice. Iha, patawarin mo nawa kami ng lola mo, mas maiging kausapin mo na siya tungkol dito. Sabi nga ng matanda, bago tuluyang tumayo at umalis na nga sa lamesa. Kinabukasan nagising nga si Alice sa kanyang alarm. Mabilis siyang lumabas ng kwarto ngunit nandoon na nga pala sina Teo at mga bata sa lamesa na nag-aalmusal. Iha, kumain ka muna. Tumabi ka rito. Sabi nga ng matanda. Kinawa naman niya ni Alice. Pagpasensyahan mo na ang mga bata kagabi. Alam ko masyado nilang hinahanap ang mami nila. Hindi magawang tumingin ni Teo kay Alice. Nagmamadali nga itong tumayo at mabilis na umalis. Pagkatapos silang kumain, ay aalis na nga dapat si Alice upang umuwi. Ngunit bigla nga niyang nakasalubong ang kanyang lola. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong kaagad nga ni Alice sa kanyang lola ngunit imbes na sagutin nga nito ang apo, nakangiti pa nga itong nilagpasan siya. Rosenda, salubong ng lola nga ni Teo. Nagyakapan pa nga ang dalawang matanda at tumuloy sa sofa. Nagtataka namang sinundan ni Alice ang kanyang lola. Miranda, matagal-tagal na rin noong bumisita ako rito. Nasaan ang apo mong si Teo? Tanong nga ng lola nga kay Lola Rosenda. Alam mo naman kung gaano mabaliw ang apo kong yan sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lamang ay naghahanda na yun para magtrabaho. Sabi naman ni Lola Miranda. Lola, gusto ko pong malaman ang lahat. Paano nangyari to? Bakit hindi niyo po kaagad sinabi sa akin? Tanong nga ni Alice sa kanyang lola. Iha, apo, pasensya ka na at hindi ko kaagad na amin sa'yo dahil yun sa ayaw kitang biglain. Hayaan mo ko magpaliwanag. Alam kong hindi mo maaalala. Nakasal na kayo ni Teo nung 15 gulang ka pa lamang. Sa probinsya natin, hindi abot ng gobyerno. Bago mamatay ang nanay mo,
Sinabi niyang dapat ay maikasal ka na muna kay Teo dahil siya ang nararapat sa'yo. Paliwanag na ng kanyang lola. Ano pa ba ang dapat ko pong alalahanin, lola? O malaman, bukod sa ikinasal ako noon, ano pa? Isa-isahin niyo na po. Para naman po hindi ako nagmumukhang tanga dito. May kailangan pa po ba akong malaman? Naiiyak na nga nasabi nito. Apo, hindi ko kaagad sinabi sa'yo simula nang magising ka sa ospital dahil alam kong hindi pa yun ang tamang panahon. Pero bakit niyo po ako hinayaang ligawan ni Nathan kung may asawa na po pala ako? Sumbat nga ng dalaga. Hindi na nga nito napigilan pa ang sarili, kaya tumakbo na nga lamang siya sa kanyang kwarto upang doon ilabas ang kanyang hinanaing. Kinagabihan, nagising si Alice ng 9:00. Hindi na nga siya muling nakatulog pa, kaya lumabas na nga lamang siya sa bahay. Hindi pa man siya nagtatagal sa kanyang inupuang bench, sa hardin ng mansyon ay bigla nga ring dumating si Teo. Nakatayo ito sa kanyang gilid. Hindi ka pa ba matutulog? Pwede kang gumawa ng pagkain mo sa kusina kung nagugutom ka. Walang emosyong sabi naman ni Teo kay Alice. Kailan pa? Kailan mo pa alam na kasal ako sa'yo? Bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit wala ka man lang ginawa? Sumbat nga ni Alice kay Teo. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Parang sobrang lalim nga nang iniisip nga nito. May mga anak ka na, di ba? Sino ang ina nila? Bakit ako kasal sa'yo? Pakiusap, sabihin niyo naman sa akin ang totoo. Muli ngang sabi nga ni Alice. Magpahinga ka na lang muna, Alice. Biglang lumambot nga ang boses ng lalaki. Timothy, hindi ko maalala. Simula nang maaksidente kami ng mama ko, wala na akong maalala. Nakikiusap na ako sa'yo. Ano pa bang hindi ko alam? Hinagpis pa ngang muli ni Alice. Nagpakasal tayo ng 18 taong gulang pa lang ako. At ikaw 15. Kagustuhan yun ng parehas ng mga magulang natin at sinunod naman natin. Yun lang ang alam ko. Pagkatapos nun umuwi na kami rito sa Manila dahil kailangan nating magtapos pareho sa pag-aaral. Hanggang sa wala na akong balita sa'yo. Paliwanag naman ni Teo. Ganun-ganun na lang yun? Ano ba tayo dito? Naglalaro? So all this time nagsisinungaling lang pala talaga ako kay Nathan. May asawa pala talaga ako? Hindi pa tayo pwedeng mag-file ng divorce paper? Annulment! Desperada na nga nasabi ni Alice. Hindi sumagot si Teo bagkus ay tumalikod na nga lamang ito upang umalis. Ngunit hinabol nga siya ni Alice. Illegal yun, Alice. Ganun illegal? Pero yung pagpapakasal sa iba habang asawa mo ko hindi? Alam mo bang pakakasalan na sana ako ni Nathan pero humarang ka sa daan? Nandun na eh. Wala akong pinakasalan, Alice. Hinintay kita. Bigla'y hindi napigilan ni Teo at pinutol nga ang sasabihin ni Alice. Natigilan naman si Alice sa narinig at pumasok na nga sa loob si Teo at iniwan siya sa labas. Pumasok na nga si Alice sa loob nang naabutan nga niya si Lola Miranda sa harap ng lamesa. Maupo ka iha at kumain. Hindi ka na nakakain mula kanina. Sabi nga ng matanda ngunit hindi nakinig sa kanya si Alice. Wala po akong gana. Malamig na saad nga nito. Mag-aalala sa'yo ang lola mo niyan, Alice. Ikaw lang ang meron siya. Alam kong galit ka kay Rosenda, pero balang araw maiintindihan mo rin lahat. Sabi naman ng matanda. Mahirap po ba kasing sabihin sa akin ang totoo? Tanong na nga ni Alice bago tuluyang pumasok sa kwarto. Gabi na pero nag-iimpake pa rin siya ng gamit. Hindi niya nga balak umuwi dahil galit nga siya sa kanyang lola ngunit ayaw din niyang manatili rito. Nasa sofa na nga ang kanyang mga gamit at handa na nga siyang umalis kinabukasan. Ngunit napansin niya ni Sofia kaya umiiyak na naman itong lumapit kay Alice. Mommy! Sigaw nga nito na parang pinipigilan nga si Alice na huwag umalis. Sofia, makinig ka. Hindi ako ang mommy mo. Nandito naman ang dati mo at lola mo eh. Magiging maayos ka rin. Bilin nga ni Alice sa bata. Nabag sa kalooban nga niyang sabihin ito, pero syempre ayaw naman niyang paasahin ang batang paslit.
Ikaw po ang mommy namin. Biglay sabi naman ngayon ni Sphere. Sphere, sino bang nagsabi sa inyo yan? Tanong nga ni Alice sa kanila. Ikaw po ang gusto naming maging mommy. Please, wag niyo po kaming iwan. Iyak nga ni Sofia at mahigpit na niyakap nga si Alice. Halos sabay naman na napalabas si Teo at Lola Rosetta. Anong nangyayari? Tanong nga ng matanda. Si mommy, lalayas na po siya. Iyak nga ni Sofia. Kailangan ko na pong umalis. Hindi ko kayang manatili rito. Kumakain lamang. Iniiwas nga ni Alice ang kanyang tingin kay Teo. Kung ganon, pwede kang manatili rito para maging tutor ni na Sofia. Sisweldohan ka namin buwan-buwan. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Biglang sabi nga ni Teo. Please po, wag mo po kaming iwan. Nagmamakaawa na sabi nga ni Sofia at talagang ayaw ngang bitawan nga ni Sofia ang kamay ni Alice. Sa dala nga ng awa ay tumango na nga lamang si Alice. Sakto namang wala nga siyang trabaho. Sige po, pero mas okay po siguro sana kung magiging yaya na lang po ako ng mga bata. Suwestyon naman nito. Nagtatatalo naman sa tuwa ang magkapatid dahil sa narinig. Napapangiti naman sa kanila si Alice. Magbihis ka Alice, may lakad tayo ngayon. Sabit nga ni Teo at tuluyan na ngang umalis. Kaya hindi na nga nakapagtanong pa si Alice. Ginawa naman yun ni Alice. Nagpalit nga siya ng damit pagkalabas nga niya ng kwarto, nag-aabang na pala sa kanyang magama. Tinignan nga siya ni Teo mula ulo hanggang paa. Tumayo ito sa kanyang kinaupuan at sumenyas nga na aalis na nga sila. Pwede na po ba kitang tawagin kahit po mommy? Biglang tanong nga ni Sofia at mahigpit na hinawakan nga ang kamay ni Alice. Sofia, tawagin mo na lang siguro akong ate. Sagot na nga lamang ni Alice dahil ayaw nga niyang paasahin ang bata. Ayaw naman kasi niyang isipin na parang nagpapakananay na talaga ito sa mga bata na tinanggalan na nga niya ng karapatan ang tunay nitong ina. Ipinagtataka nga rin ni Alice kung bakit ayaw sabihin ni Teo kung sinong totoong ina ng mga bata. Pero kahit papaano ay nirerespeto na nga lamang yun ni Alice. Ang importante ay may trabaho na nga muna siya. Naguguluhan pa nga rin siya sa mga pangyayari pero naiisip din niyang wala rin naman siyang magagawa sa ngayon. Maghahanap na nga lamang siya ng magandang paraan para mapapayag nga si Teo na mag-file sila ng annulment. Habang nasa kotse ay puro tawa na nga lamang ang magkapatid habang naglalaro na nga sila ng iPad, habang si Teo at Alice naman ay tahimik lamang. Bago ang aksidente, bago ang kasal natin, hindi tayo tumanggi. Hindi ka tumanggi sa planong kasalan. Wala kang sinabi, masaya ka pa nga eh. Nung araw na yon, biglang sambit nga ni Teo. Natigilan tuloy si Alice. Ano ibig mong sabihin? Takang tanong nga niya ngunit naipark na nga ni Teo ang kotse sa tapat ng isang park. Masayang bumaba nga ang mga bata na parang pamilyar nga sa kanila ang lugar na yon. Isang field na may maraming bench at maginhawang simoy ng hangin. Halatang dito marami ang mga pamilyang nagpipiknik. Ate, maglaro po tayo ng saranggola. Si Sphere naman ngayon ang nagaya kay Alice at hinilahad pa nga ang saranggola. Nakangiti namang tinanggap yun ni Alice. Si Teo ang may hawak nga at tumatakbo palayo upang paliparin nga ang kite. Napatitig na nga lamang si Alice sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya palagi sa lalaking to na parang kilalang kilala nga niya ito. Nang makalayo na nga si Teo ay saka na nga binitawan nga ni Alice ang saranggola upang lumipad yun. Masayang masaya naman ang dalawang bata habang pinapanood nga ang saranggola sa taas. Umupo na nga lamang si Alice sa bench upang panoorin sila. Hindi nga katagalan, bumalik si Teo at lumapit na nga sa kanya. Sabay nilang pinapanood ang magkapatid na masayang naglalaro. Yung sinabi mo kanina, anong ibig mo sabihin? Hindi pa pwedeng tretsuhin mo na lang ako? Ba't pa ang dami niyo pang paligoy-ligoy? Mahirap ba talagang sabihin sa akin ang katotohanan? Tanong nga ni Alice
sa lalaki. Kung ano man ang sinabi ko kanina, yun na yun. Huwag mo nang alamin pa. Hindi ka naman interesado eh. Malamig na sabi nga ni Teo na para bang may hinanakit pa nga. Timothy, anong hindi ako interesado? Hinanap nga kita para malinawan ako eh. Hindi ko naalala ang ibang nangyari noong 16 na taong gulang pa lamang ako dahil sa aksidente. Bakit ba ang hilig niyong pagmukain akong ewan? Sumbat nga muli ni Alice. Ibibigay ko ang gusto mong divorce para mawala na nga ang pangalan ko sa record mo. Pero hindi sa ngayon. Gusto kong kahit isang buwan lang tumuli ka sa akin para sa mga anak ko. Nagagalak ako tuwing nakikita ko silang masaya sa'yo. Nilingon nga siya ni Teo. Ngunit hindi maipaliwanag ni Alice kung bakit parang kakaiba sa mga titig na yon ni Teo. Parang may matang nanghihinayang nga at nagsisi. Magtatanong pa nga sana si Alice, ngunit tumayo nga si Teo at tinawag nga ang mga bata. Dinala sila ni Teo sa isang restaurant. Ni isa ay hindi nagawang magtanong nga ni Alice dahil hindi siya binibigyan nga ni Teo ng tsansa. Gabi na at bumalik na nga sila sa mansyon. Tumulong na nga si Alice sa gawaing bahay dahil nabalitaan na nga niya na umuwi pa lang probinsya ang isa nilang katulong. Habang naglilinis nga si Alice sa kwarto ni Teo ay bigla niyang napansin ang pamilyar na litrato dito. Agad-agad na nilapitan nga niya ito at tinignang mabuti. Bakit nandito ang litrato ko? Nagugulat na tanong nga ni Alice. Dali-dali ay kinuha nga niya ang kanyang cellphone at tinignan niya ang kanyang litrato. Noong bata pa nga siya. Napatakip nga ng bibig si Alice nang ma-realize na siya ang nasa litrato. Bigla ay bumukas nga ang pintuan at tiniluwal nga noon si Teo na may hawak na bote ng alak at baso. Walang salisalita ay biglang inagaw nga ni Teo ang litratong hawak ni Alice at ibinalik nga ito sa kung saan nga niya nakuha. Naamoy niya si Teo, amoy alak. Naglasing ka ba? Tanong nga ni Alice kay Teo. Anong ginagawa mo rito? Lasing na tanong nga ng lalaki. Parang matutumba na nga ito. Kaya mabilis na inagaw nga ni Alice ang bote ng alak at ang baso at agad nga na ibinaba ito. Naglilinis na ako. Nabalitaan ko kasing umalis daw ang naglilinis sa kwarto mo kaya ako nang naglinis. Total, nag-apply naman ako dito bilang kasambahay diba? Maraming kalat. Paliwanag pa nga nito. Tinulungan nga niya si Teo maupo. Pagkaupo nito sa couch ay napasandal na nga ito. Aalis na sana si Alice ngunit napatigil nga ito nang biglang magsalita ang lalaki. Hindi mo ba maalala kung gaano tayo kasaya pareho nung araw ng kasal natin? Biglang sabi nga ni Teo. Napalingon naman at napatigil nga si Alice. Lumapit sa kanya si Alice at naupo sa kama. Wala akong maalala. Sagot nga nito. Ang saya pa nga natin nun eh. Parehas tayong pumili ng gown mo at venue. Kahit hindi pwede, nagawan pa rin natin ang paraan. Nangako tayo sa isa't isa, nahihintayin mo ako pagbalik roon. Pero bakit pagbalik ko, ipinagtabuyan mo na lang ako na parang hindi mo na ako kilala. Napakaseryoso nga ng boses ito habang nakapikit nga ang kanyang mga mata. Naguguluhan siyang tinignan ni Alice. Yan ba talagang nangyari? Pagbalik ko, may pinakilala ka ng biglang nobyo mo. Ipinaglaban kita. Hindi mo ba naalala? Nung niligawan pa kita, makuha lang muli ang loob mo pero natakot ka lang at mas lalo akong kinamuhian. Kinailangan kong bumalik dito dahil may trabaho ako. Pero hindi kita sinukuan, Alice. Hindi kita sinukuan. At hinintay pa nga kita. May mga luha na nga ngayong lumalabas sa mga mata ni Teo. Natahimik nga si Alice. Naalala nga niyang may maniligaw nga siya noon ngunit ipinagtabuyan lamang niya dahil mas mahal nga niya ang isa. Yon ang pinaniniwalaan niya. Timothy, ano ba tayo dati? Kinakabahang tanong nga ni Alice. Iminulat nga ni Teo ang kanyang mga mata sa kangumising humarap nga kay Alice. Tinitigan nga niya si Alice nang may puno ng admirasyon sa kanyang mga mata. Napaatras sa kama nang biglang ilapit nga ni Teo ang swivel chair sa kanya. Wala nang maatrasan pa si Alice kaya ilang inches na nga lamang ang layo ng mga mukha nila.
Amoy na amoy nga ni Alice ang alak sa mukha nito. Aktong itutulak na nga niya si Teo ngunit bigla, hinila niya ito palapit at walang pasabi-sabing hinalikan nga si Alice. Sa gulat niya ay agad nga niyang naitulak si Teo at mabilis na sinampal. Natigilan si Alice nang tumawa lamang si Teo at mukhang wala nga lang sa kanya ngayon. Krimen na ba ngayon na halikan ko ang asawa ko? Mas lalong naging malungkot ang boses nito. Ramdam ni Alice ang hinanakit na hindi naman niya naintindihan kung saan nagagaling. Wala nang sinabi pa si Alice at agad na nga itong umalis sa kwarto. Kinabukasan alimpungatan nga si Alice dahil sa kanyang panaginip. Paglabas niya sa kwarto ay nakahanda na palang mga pagkain at siya lang ang hinihintay doon. "Iha, maupo ka," sabi nga ni Lola Miranda. Agad namang sumunod si Alice. "Sa kwarto ka lang. Hindi ka naman talaga nandito dapat bilang katulong ko. Nagpumilit ka lang." Bigla'y sabi nga ni Teo. Nagtama ang mata nila. Hindi iniiwas ni Alice ang kanyang mga mata, ngunit si Teo mukhang naging mailap. Hindi magawang sumagot ni Alice. Naalala niya ang panaginip niya kagabi. Lumipas nga ang 2 oras at wala na nga si Teo dahil nagtrabaho na nga ito. Tinuruan lamang ni Alice ang mga bata bilang kanyang trabaho at naglinis na nga rin at naglaba. Ngunit naagaw nga ang at kanyang atensyon. Hindi niya maintindihan kung pamilyar ang mga gamit sa mga lamesa, lalo na sa punong umiilaw. Ang sabi po ni Daddy ay yung first love daw po niyang nagbigay nito. Biglang sabi nga ni Sphere. Napansin siguro nitong nakatitig nga si Alice sa maliit na punong yon. "Kilala mo ba kung sinong first love niya?" Curious naman na tanong ni Alice. Ngumiti si Sphere at kinuha nga ang litrato ni Alice sa lamesa, yung tinitignan niya kagabi. "Ito po," sabi ni Sphere at binigay sa kanyang litrato. Parang may kung anong kirot na naramdaman si Alice nang makita itong mabuti. At ang punong umiilaw ang mga dahon. Napakapamilyar para sa kanya. Ang result ay hindi nakapag-focus nga si Alice. Masyadong naiistorbo ang kanyang pal-isipan. Sumapit ang 9:00. Dumating nga si Teo at may dala nga itong pizza. Mabuti nga ay naabutan nga niya si Alice na nasa kwarto ng mga bata. Pinatulog niya ang mga to. Nagtama ang mga mata nila. Walang may gustong mag-iwas nga ng tingin, ngunit ang kanilang mga tingin ay may iba't ibang hangarin. "Timothy, kailangan kitang makausap," sabi nga ni Alice. Ngumiti lamang si Teo. Mukhang natutuwa pa nga ito. "Palagi akong handa. Basta ikaw, saan mo ba gusto? Pwede sa kwarto ko." Pangasar pa nga ni Teo sa babae. "Seryoso ako," ulit nga ni Alice. "Mabuti at nagdala ako ng paborito mo. Sa labas na lang tayo." Nagpamauna na ngang naglakad si Teo. Sinundan na nga lamang siya ni Alice. Pagdating nila sa lamesa, ay agad na naghanda nga ang mga katulong ng wine at pagkain para sa kanila. Takang tumingin nga si Alice kay Teo. "Dito, diba? Pasensya ka na at hindi agad ako nakauwi ng maaga dahil maraming ginawa sa trabaho." "Teo," putol nga ni Alice sa sasabihin nito. Hindi ba? Mas lalong lumawak na ang ngisi ni Teo. Pagkatapos ay sumenyas na nga sa mga katulong na umalis. "Tungkol sa atin dati, ano ba talagang meron tayo? Bakit ako pumayag magpakasal? Please Teo, yung totoong gusto kong malaman," sabi nga ni Alice. Matagal bago nagawang sumagot ni Teo. Kinuha nga niya ang kanyang wallet at ipinakita nga ang litrato kay Alice. Litrato nilang dalawa habang nakaupo nga sa isang punong kasing tulad nga ng maliit na nasa kwarto nga ni Teo. "Ito ang paborito mong tambayan dati. Hindi ka umalis dyan hanggat hindi ako dumarating. Paborito mo ang pancake sa bayan kaya palagi kitang dinadalhan. Kapag galing naman ako sa Manila, parati mong sinasabing magdala ako ng pizza." May bahid nga ng tuwang mga labi ni Teo habang nagre-reminisce o nagkukwento. "Ang lahat ba ng yun nangyari nung 15 gulang pa lamang ako?" tanong nga ni Alice. Tumango si Teo. 17 pa lamang din ako. Ikinasal tayo nung 18 taong gulang pa lamang ako. Patay na rin ngayon ang paring kumasal sa atin. Kahit hindi pwede, tinulungan niya tayo.
Lalo na't ito din ang hiling ng nanay mo bago siya mawala. Dagdag pa nga ni Teo. Pero kung mahal mo ko noon, bakit hindi ka nagpakita? Bakit hindi mo ako pinaglaban? Bakit kailangan ako ang gumalaw? Bakit kailangan ngayon pa? Saad nga ni Alice na nagugulhan. Pagbalik mo, pagkatapos ng aksidente, ang nanay mo lang ang naalala mo. Hindi ko alam kung bakit. Sobra kang nanibugho nang mawala ang nanay mo. Hindi ba't sanita nang sumali sa'yo? Siya ang nandun noong mga panahong wala ako. Pinuno niya ang pagkukulang ko. Niligawan kita. Mukhang bibig mo siya. Siya ang mahal mo, sabi mo. Siya ang tumulong sa'yo. At parang nawala na lang ako na parang bula. Kwento nga ni Teo. Nangingilid ang kanyang mga luha. Pero sumuko ka na lang ng ganun-ganun? Kahit alam mong hindi ako makaalala? Tanong nga ni Alice. Nakalimutan mo rin ba nung sabihin mo kay Lola? Nakainitan mo nakikita ang kinabukasan mo? Nasa kanya ka masaya. Nakikinig ako noon. Ayoko namang maging makasarili at pilitin ka. Gusto ko kung saan ka talaga masaya. Sabi nga ni Teo at napainom ng alak. Hindi kagad nakapagsalita si Alice. Ang dibdib niya ay parang kinukurot nga sa sakit. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Nakatitig lamang si Alice kay Teo at hindi alam ang sasabihin. Masyado siyang natameme nang marinig ang lahat ng yun. Bakit hindi agad sa akin sinabi ni Lola? Bakit niyo ako hinayaang magmukhang tanga? Tanong nga ni Alice. Dahil walang may gustong umagaw sa masayang nararamdaman mo. Walang may gustong umagaw sa kalayaan mo. Walang may gustong wasakin ka ulit. Madamdaming saad nga ni Teo. Pero ginawa niya pa rin. Hindi mapigilan ni Alice sumigaw. Hindi nito napigilan ng sarili. Tumakbo na nga siya papasok sa kanyang kwarto. Doon na nga lamang inilabas ang lahat ng sakit na kanyang nadarama. Habang nasa gitna nga siya ng pagiyak, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Ngunit wala nga siyang balak na buksan sana yun. Alice, patawarin mo sana ako at bigyan mo ako ng iba pang pagkakataon para bumawi. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Alice, tiniis kita. Tiniis kong hindi ka makausap at makita. Hindi mo alam kung gaano ako kagalak ngayong nandito ka. Boses nga yun ni Teo. Mukhang hindi maayos ang paraan ng pagsasalita nito. Hindi na nga siya sinagot pa ni Alice. Lasing ang boses nito, kaya ayaw niyang maniwala. Naiisip niyang baka dala lamang ito ng kalasingan niya. Kinabukasan katulad ng dati, paglabas nga ni Alice ay handa na nga ang mga pagkain. Hindi pa man nakakapagsalita si Lola Miranda upang tawagin siya, ay kusa na nga lamang siyang umupo. Mugto ang kanyang mga mata mula sa pagiyak. Yun marahil ang dahilan kung bakit nakatitig nga ang matagal sa kanya si Teo. Huwag ka nang maglilinis pang muli rito. Magpahinga ka lamang. Biglang sabi nga ni Teo. Hindi ko masisikmurang kumain dito kung hindi ko yun pagtatrabahuan. Sagot nga niya. Asawa kita, Alice. Dapat ay umakto ka ng ganun. Mas lalo siyang pinagdiinan ni Teo ng titig. Asawa? Daddy, asawa mo po si Ate Alice. Kung ganun, pwede na po namin siyang tawaging mommy? Biglang tanong nga ni Sphere. Natigilan nga silang lahat sa lamesa. Sphere, Sofia, mga apo, mas mabuti siguro kung sa kwarto na muna kayo kumain, patapos na rin ako. Sabi nga ni Lola Miranda. Inutusan niya ang isang katulong na dalhin nga ang mga pagkain ng mga bata sa kanilang kwarto. Naiwan nga si Alice at Teo sa lamesa. Magharap pa naman ang kanilang posisyon. Katulad ng sinabi mo noon, tuturuan ko pa rin ang mga bata. Aalagaan ko pa rin sila bilang yaya at gagawin ang obligasyon ko rito. Walang problema sa akin maging katulong. Isa pa, may deal naman tayo. Magpa-file tayo ng annulment. Mananatili ako rito para sa sweldo at sa mga bata. Pagkatapos ng agreement natin, aalis na rin ako. Sabi pa nga ni Alice. Alice, sinabi ko lang yun dahil yun lang magpapatigil sa'yo sa pag-alis. Ayoko pang umalis ka. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Puno ng sinsero nga ang boses ni Teo dahilan upang mapalingon nga ito sa kanya. Pero gulong-gulo pa rin si Alice dahil wala naman talaga siyang maalala. Hindi ko alam. Kung ganon, paghihirapan kitang muli. Sagot nga ni Teo. Hindi na sumagot pa si Alice. Pagkatapos ng kanilang almusal,
Kinuha nga ni Alice ang plato at inilagay nga sa sink. Nangaktong kukunin na nga niyang iba pang narito, hinawakan ni Teo ang kanyang kamay upang pigilan ito. Huwag mo nang gawin to. Hindi mo naman kailangang maging katulong dito. Timothy, pinagmumukha mo kung walang silbing asawa. Hindi ka dapat nagtatrabaho, magpahinga ka. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Saad pa nga ni Teo. Kung ganon, gusto ko ng perlas. Yung literal. Yung galing sa dagat, kaya mo ba yon? Iritado nga at tila nagbabantangan na saad ni Alice. Napangisi naman si Teo at tumango. Maaga akong uwi ngayon. Magpahinga ka at huwag mong papagurin ang sarili mo. Bigla ay tumayo nga ito at hinalikan siya sa pisngi. Sobrang bilis ang pangyayari na hindi man lamang niya nagawang mag-react. Nang magising na nga siya ay nakaalis na nga si Teo sa kanyang harapan. Natapos nga si Alice sa pagtuturo sa mga bata. 10:00 na nga ng gabi, ngunit wala pa rin si Teo. Kasalukuyan muli nga siyang nasa loob ng kwarto ng mga bata dahil pinatulog niya ang mga to. Paulit-ulit ang paglingon niya sa bintana ngunit wala pa rin si Teo at nakaramdam siya ng pag-aalala. Habang naghihintay nga, ay hindi na malaya ni Alice na nakatulog na pala siya sa sofa. Nagising na nga lamang siya nang maramdamang may nakatitig nga sa kanya. Pagbukas niya ng mata, nakita nga niya si Teo na nakangiti. Timothy! Agad na napabangon nga siya mula sa pagkakahiga dahil sa gulat. Dahan-dahan namang lumayo si Teo at biglang may iniabot nga sa kanyang bulaklak. Para sa'yo, nakangiting sabi pa nga ni Teo. Nagtataka namang nilingon nga ni Alice ang rosas na iyon. Sa gitnaan may isang kulay puting maliit na box. Teka, para saan to? Tanong nga ni Alice. Sabi mo diba? Makahulog ang sabi ni Teo. Nagtataka man, tinanggap na nga ni Alice ang bulaklak. Buksan mo, kung anong nasa kahon. May bahid nga ng tuwang sabi ni Teo. Ginawa yun ni Alice dahil nagtataka siya kung ano ba ang sinabi nito. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang isa itong kwintas na napapalibutan nga ng perlas. Kinuha niya at laking gulat nga niya nang mapansing totoong perlas yun. Pasensya ka na kung natagalan ako. Wala kasi akong mahanap ng tulad ng sinabi mo kaya naisipan kong ito na lang. Seryosong sabi nga ni Teo. Timothy, hindi ko matatanggap to. Hindi ka ba nakakaintindi ng joke? Biro lang yun. Sinusubukan ko lang ang pasensya mo. Saad pa nga ni Alice at sinubukang ibalik ang kwintas kay Teo. Kinuha naman yun ni Teo pero pumunta siya sa likod ni Alice at pilit na ipinasuot nga ito sa kanya. Huwag ka nang tumanggi. Tanggapin mo na. Total, pinaghirapan ko na rin naman to. Nagpagod ako sa paghahanap nito. Gusto ko rin naman talagang ibigay ito sa'yo. Kung ayaw mo talaga, pwede mo nang tanggalin kapag hindi na tayo mag-asawa. May bahid nga ng lungkot sa boses ni Teo. Hindi agad nakasagot si Alice. Nakaramdam nga siya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tumayo na nga lamang ito. Tutulog na ako. Kahit ang totoo hindi naman talaga makatulog si Alice, hindi niya nakalang seryoso pala talaga si Teo. Kinuha niya ang salamin at tinignan nga ang sarili habang suot ang kwintas. Bagay sa akin, hindi nga niya maiwasang sabihin sa sarili. Kinabukasan, nagising nga si Alice dahil sa ingay. Pagmulat niya ng mga mata, ay nasa harapan niya si Sofia at Sphere. Naglalaro ang dalaga sa kanyang kwarto. Diyos ko, 1:00 na pala ng tanghali. Napabalikwas nga siya. Nang tayo at agad-agad na lumabas. Napuyat kasi siya kagabi. Iha, sobrang himbing ng tulog mo kaya hindi ka na namin ginising pa. Kumain ka na. Sabi nga ng Lola Miranda niya. Pasensya na po talaga. Ikaw ang unang babaeng binigyan ng apo ko ng kwintas. Ang totoo, nabigyan ka na niya dati ng kwintas na paborito mo, hindi mo nga lang marahil maalala. Dagdag pa nga ni Lola Miranda. Ano pong kwintas? Tanong nga ni Alice. May paborito ka noong perlas na kwintas. Bigay din niya sa iyon. Nagtataka nga ako nitong pagdating mo dito ay hindi mo ito dala-dala. Naiwala mo siguro pagkatapos ng aksidente. Paliwanag nga ni Lola Miranda. Hindi ko po maalala. Naiyang sabi na nga lamang ni Alice. Nang biglang, Ate Alice,
Sabi po ni Daddy para sa'yo daw po ito. Hindi ka daw po kasi nagising kanina kaya iniwan na lang daw po niya. Sabi nga ni Sphere at inilahad nga sa kanya ang kulay puting kahon. Ano to? Takang tanong nga ni Alice. Nang buksan nga niya, nakita nga niya ang pamilyar na bracelet. Laking gulat nga niya nang makita rin ng isang iPhone. Binuksan niya ang iPhone pagkita niya sa wallpaper noon. Nagulat siya nang makitang litrato nga niya yun kasama si Theo. Nakaupo silang dalawa sa isang bench habang parehong may hawak na ice cream. Nahihilo ako, biglang sabi nga ni Alice. Parang naalala niyang nangyari sumasakit ang ulo niya. Alice, huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Magpahinga ka na lang, sabi nga ni Lola Miranda. Ate Alice, di ba po asawa ka po ni Daddy pero bakit hindi po ikaw ang mommy namin? Hindi pa pwedeng ikaw na lang po? Magmamakaawa nga ni Sphere. Hindi alam ni Alice ang sasabihin. Bigla na lamang siyang lumabas ng mansyon. Dala-dala ang cellphone ay naglakad na nga lamang siya papalayo. Nais niyang mapag-isa muna kaya siya umalis. Nakakalayo na nga siya. Biglang bumuhos nga ang malakas na ulan. Walang naging choice si Alice kundi ang manatili muna sa isang waiting shed. Binuksan niya ang cellphone. Bigla'y parang may kung anong kirot ang nararamdaman niya nang makita ang mas marami pang litrato nila ni Theo. Tama nga ang sinasabi ni Theo. May relasyon sila dati. Kahit sa araw ng kasal nila ay nasa litrato din. Napakasaya naman nilang pareho at mukhang hindi naman pinilit. Masyado na ngang nilalamig si Alice. 6:00 na nga ito ng hapon. Napakadilim ng panahon dahil sa ulan. Yakap-yakap niya ang sarili sa lamig at hindi alam ang gagawin. Bigla naramdaman nga niyang may jacket na yumakap nga sa katawan niya mula sa kanyang likuran. Pagharap niya ay nakita nga niya si Theo na basang-basa at alalang-alala. Walang sabi-sabi ay bigla siyang niyakap ni Alice. Tumutulo ang kanyang mga luha. Kakaibang nadarama niya ngayon. Umuwi na tayo. Bulong nga ni Theo sa kanya. Patawarin mo ko. Hinagpis ni Alice. Nilalamig ka na. Dadalhin na kita sa bahay. Bulong nga ni Theo. Pero nangihina si Alice. Hindi nagdalawang isip si Theo at binuhat nga si Alice ng pa-bridal style at dinala sa kotse. Tahimik silang dalawa sa biyahe. Inalalayan na rin naman siya ni Theo pagpasok sa bahay at siya na nga mismong nagluto ng mainit na sabaw para kay Alice. Kainin mo para mainitan ang katawan mo. Sinunod naman niya yon. Hinigop niya ang sabaw nang walang sabi-sabi. Hindi mo ba nagustuhan ng bracelet? Tanong nga ni Theo. Natigilan si Alice. Ang bracelet na yon, pamilyar. Sabihin mo sa akin ang tungkol doon. Binili natin pareho yun sa bayan. Ikaw pa nga ang pumili nun eh. Pagkatapos ng car accident, kasama yun sa mga gamit na nakumpis ka. Akong nagtago nun. Binala kong ibalik sa'yo pero wala nang pagkakataon. Okay sana yun kasi yun ang simbolo ng pag-ibigan natin. Sarcastic na natawa pa nga si Theo na mukhang masaya naman ang inaalala ang nakaraan. Kung yun ang pangalawa, ano ang unang simbolo? Dadalhin kita sa lugar na yun. Makahulog ang sabi ni Theo. Hindi ka ba napapagod sa akin? Tanong naman ni Alice. Hindi, Alice. Ngayong nandito ka na, hindi ka na pwedeng lumayo pa. Hindi ako pwedeng mapagod. Alam kong may dahilan kung bakit muli tayong pinaglapit. Sinserong sabi nga ni Theo. Bilang asawa mo, gusto kitang yakapin. Hindi nga tapos ni Alice ang sasabihin at niyakap na nga niya si Theo at bumulong. Niyakap siya ni Theo pabalik at nagtanim pa nga ng malambot na halik sa kanyang leeg. Huwag mo nang gagawin yun. Akala ko na wala ka na naman. Akala ko iiwan mo na naman ako. Pakiusap, Alice. Sabi nga ni Theo sa gitna ng kanilang pagyayakapan. Natapos ang kanilang pag-uusap. Lumipas ang 2 araw at nagkamabutihan naman ang dalawa. Ngunit hindi na nga nila inasa ng paparating na bisita. Sir, pinipilit po kasi niyang pumasok, hindi ko na po napigilan. Takot nga na sumbong ng katulong kay Theo. Asan si Theo? Narinig nga niyang boses ang babaeng gumagawa ng eksena sa labas. Nagtaka naman si Alice.
Timothy, sino yon? Tanong nga nito. Alis, dito ka lang muna. Andrea, anong ginagawa mo dito? Dinig niyang sabi ni Teo sa babae sa labas. Napailing na nga lamang ang babae at napangisi. Miss na kita. Miss na miss ko na rin kayo, pati ang mga bata. Boses ng desperadong babae. Andrea, tinapos na natin kung anong meron tayo dati. Tinawag mong pagkakamali. Yung naging tayo, wala kang karapatan na gawin to. Seryosong sagot naman ni Teo. Teo, gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Hindi ba pwedeng magbalikan na lang tayo? Umalis lang naman ako, papuntang US dahil gusto ko to para sa future ko. Pero bumalik din naman ako, diba? Tigilan mo na ang lahat ng to, Andrea. Hindi mo gagawin ito nang walang masamang balak. Umalis ka na. Iniwan nga siya sa labas si Teo, ngunit sinundan pa rin siya ni Andrea. Dahilan kung bakit nagkita sila ni Alice. Napakaganda ng babae sa paningin ni Alice. Mukha itong foreigner at halatang yayamanin. Tinignan naman siya ni Andrea mula ulo hanggang paa. Kilala kita, biglang sabi ni Andrea. Andrea, umalis ka na. Iritatong saad nga ulit ni Teo. Tama, ikaw si Alice. So Teo, ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo makipagbalikan sa akin. Akala ko ba wala na siya? Mas lalong naging mabangis ang boses ni Andrea. Guard, palabasin niyo siya. Sigaw naman ni Teo. Alice, magpahinga ka na muna. Napagod ka marahil sa pagtuturo sa mga anak ko at sa mga gawaing bahay. Nagpupumilit ka kasi maging katulong dito kahit hindi naman talaga dapat. Sabi nga ni Teo. Hindi maipaliwanag ni Alice ang kanyang sarili. May kung anong mas masakit na kirot ang nadarama niya at tumango na nga lamang kay Teo at umalis. Nasa garden siya ngayon ng mansyon, nakaupo lamang sa bench habang patagong tinatago ang sarili kung ano bang nararamdaman niya. Mabilis siyang nagpunas ng luha. Dumating si Teo at lapitan nga siya. May mali ba akong nagawa? Bakit hindi ka pumasok sa opisina mo ngayon? Pag-iibangan ng usapan ng babae. Hindi ko magawang umalis ng bahay. Na nagkakaganito, humarap ka sa akin. Hinawakan nga niyang mukha ni Alice at iniharap nga sa kanya. Malungkot ang mga mata nito habang pinupunasan nga ang kanyang mga luha. Sino siya? Tanong nga nito. Siya lang yung ipinagkasundo sa akin dati. Ng mga kaibigan ko sa akin dahil nakita nila kung gaano ako kalungkot. Pero maniwala ka. Pumayag lang ako dahil sa pagpupumilit nila para matigil na sila. Pero walang nangyari sa amin at hindi ko talaga siya minahal. Kaya nga, tinapos ko agad ang sa amin. Sagot nga ni Teo. Pero bakit mo sinabing wala na ako? Hindi ko alam, yun siguro ang sinabi ng mga kaibigan ko. Alam niya ang tungkol sa atin, Alice. Nasabi ko rin sa kanya. Bakit hindi mo siya tanggapin ulit? Natapos na kung ano ang meron sa amin. Hindi ko naman talaga siya mahal. Sabi pa nga ni Teo. Dito ka lang palagi sa tabi ko. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nasabi na nga rin ni Alice sa wakas na gusto nga niya na doon lang sa tabi niya si Teo. Gulat naman siyang nilingon ni Teo, biglang bumuhos ang mga luha at niyakap si Alice. Salamat, Alice. Pinakawalan nga niya si Alice sa pagkakayakap at pinunasan ng mga luha ng babae. Mas mahal ba kita dati? Tanong pa nga nito. Ngumiti na nga lamang si Teo. Hindi. Parehas lang tayo. Labas tayo, tayong dalawa lang. Dadalhin kita sa lugar na magpapatunay sa tanong mong yan. Yung unang simbolo ng pagmamahalan natin na sinundan ng bracelet na binigay ko sa'yo. Pagkatapos silang magbihis, pumarada na nga ang Porsche ni Teo upang pasakayin nga siya. Bye, Daddy, Mommy! Makukulit na sabi pa nga ng bata. Namula naman ang mukha ni Alice pagkarinig noon. Dito lang kayo kay Lola ha, magde-date lang kami ng mommy niyo. Nangasar na sabi pa nga ni Teo. Nagpamauna na ngang naglakad si Alice at hindi niya maipaliwanag ang kilig. Agad siyang hinabol ni Teo at pinagbuksan nga ng pintuan ng kotse. Wala sali-salita na pumasok nga doon si Alice. Nagugutom ka na siguro. Gusto mo ba ng drive-thru o pwede tayong huminto muna
para kumain. Sambit nga ni Teo nang mapalapit nga sila sa isang fast food chain kung saan mo gusto. Maikling sabi naman ni Alice kaya umorder na nga sila. Nagulat nga si Teo nang bigla siyang subuan ni Alice nang nasa biyahe na nga sila ng fries. Napangiti nga si Teo sa kayon kinain. Magiging sweet ka na sa akin ha. Pangasar pa nga ni Teo sa kanya. Mamamatay ka naman kung hindi ka kakain. Alam kong nagugutom ka na. Saad naman ang babae. Sus, ang sabihin mo gusto mo rin ako. At may nararamdaman ka na naman talaga, deep inside. Pangasar nga ni Teo sabay tumawa. Imbes na isubo nga sa kanya ni Alice, ang pagkain ay siya na nga lamang ang kumain nito at sinadya pa ngang ipakita yon kay Teo. Nagbibiro lang ako, subuan mo naman ako Alice. Gutom na ang baby mo. Parang bata pa nga na pagbibiro ni Teo at napatawa na nga lamang sa kanya si Alice. O heto na. Pero imbes na isubo nga niya ito, sa kanyang labi ay inilayo pa nga niya upang asarin ngayon ng lalaki. Lumalaban ka na ha. Umanda ka sa akin mamaya. Panakot pa nga ni Teo. Sus, hanggang saan kaya ang kaya mo? Hamon nga ni Alice. Binilisan nga ni Teo ang pagdadrive dahilan kung bakit napakrus na nga lamang si Alice sa takot. Humagalpak na nga lamang sa tawa si Teo na mukhang tuwang-tuwa pa nga. Teo, tama na, natatakot ako. Biglang sigaw nga ni Alice at para siyang nahihilo habang may kakaibang memoryang pumunta sa kanyang alaala. Katulad nga ng senaryong ito ang napakabilis din ng takbo ng kotse, parang wala sa sarili nga ang driver na sinasakyan. Truck! Sigaw nga ng kanyang ina, ngunit huli na nga ang lahat nang tumama nga ang kotseng sinasakyan nila. Tumigil nga si Teo sa pagpapatakbo ng kotse dahil nakita nga niya na parang iba na ang inaakto ni Alice. Alice, I'm sorry. Saad na nga lamang nito at hinawakan pa nga ang magkabilang pisngi ng babae. Teo, tara na. Huwag mo nang ihinto ang kotse. Sabi na nga lamang ni Alice sa kabila nga ng pagkahilo at pagpasok muli ng memorya. Sigurado ka ba? Hindi sumagot si Alice. Dala ng kanyang pagkahilo ay hindi na malayan nga na nakatulog na nga si Alice. Pagmulat nga niya ng mata, nakita na nga lamang niya na nakapatong na nga sa kanya ang jacket ni Teo dahil malamig nga ang temperatura. Nandito na tayo. Dahan-dahang binuksan nga niyang pintuan ng kotse. Tumambad ang isang napakagandang view ng syudad kasabay ng paglubog ng araw. Ang ganda, Teo! Namamanghang sabi pa nga ni Alice. Mas lumayo pa nga siya upang tignang mabuti ang view. Ipinikit niya ang mga mata at sininghap ang sariwang hangin. Pagmulat nga niya ng kanyang mga mata, naramdaman nga niyang may yumakap nga sa kanya patalikod. Ang tagal ko nang gustong gawin ulit to, kasama ka Alice. Salamat at tinupad mo na ang kahilingan kong iyon. Sabit nga ni Teo at nakayapkap pa rin sa kanya. Ikaw ang nagdala sa akin dito at tumupad nun, Teo. Ako dapat ang magpapasalamat dahil ipinakita mo to sa akin eh. Sagot pa nga niya. Pinakawalan nga siya ni Teo mula sa pagkakayakap at may kinuha nga sandali. Pagbalik niya ay daladala nga niyang mga pagkain, ang isang mat, may bitbit nga rin itong gitara. At sobra nga ang nakikiusap na mga mata niya. Unang-una ikaw ang nagsabi sa akin sa lugar na to. Ikaw ang unang tadala sa akin dito. Sagot nga ni Teo pagkatapos ayusin ang kanilang upuan. Pamilyar nga sa akin ang lugar na to. Para akong pinapatuloy muli ng hangin. Sabi nga niya habang kinukunan nga ng litrato ang sunset. Napatingin si Alice nang marinig niya ang pamilyar na tugtog ng gitara. Ang instrumentong yun sa kantang Born for You. Kaya mo bang tugtugin ulit yun? Tanong nga ni Teo at binigay nga sa kanya ang gitara. Pamilyar, ikaw din ang nagtutugtog sa akin yan. Tuwing nandito tayo, ako ang tagapakinig kung may mali ba sa tugtog mo. Ang sabi mo sa akin dati, pangarap mong maging isang professional na guitarist. Kwento nga ni Teo. Nakukuha ko ba ang tono? Tanong pa nga niya. Namamali ka, ipapaalala ko sa iyo ulit ang mga nakalimutan mong steps. Sabi nga ni Teo at sinimulan na nga niyang hawakan ng kamay ni Alice para gabayan nga ito sa pagtugtog. Paano mo nagagawang alalahanin lahat ng to? Sa tinagal ng panahon,
Tanong pa nga ni Alice. Inaral ko eh. Natatawang sa adamang ni Teo. Nagtagal pa ang kanilang usapan hanggat sa hindi na pala nila namamalayang tuluyan ng lumubog ang araw kaya ang tanging buwan at ang mga ilaw sa syudad ang kanilang gabay upang makakita. Napakaganda ng view. Napanaginipan kong lugar na to isang gabi. Kasama kita habang parehas tayong naglalaro ng habul-habulan. Kwento pa nga ni Alice. Alice, totoong nangyari yun. Halos araw-araw nandito tayo. Paborito mo tong tambayan pagkatapos ng klase mo. Kwento nga ni Teo. Talaga? Napakasaya siguro ng buhay natin dati. Dito ko ipinangako sa iyong pakakasalan kita at magiging tayo ng panghabang buhay. Ito ang sinabi mo dati na unang simbolo ng pagmamahalan natin. Ipinangako mo rin sa akin dito na kahit anong mangyari ay palagi mo akong pipiliin. Dito natin ipinangako sa isa't isa ang lahat. Katulad ng ganitong panahon, madilim tayong dalawa lang habang malamig ang panahon. Kwento nga ni Teo. Pasensya ka na kung hindi ako tumupad sa usapan. Sagot nga niya. Mahal na mahal kita, Alice. Kahit saang lupalop ka pa talaga, malagay sa mundo ay babawiin kita. Kahit sino pang umangkin sa'yo. Itong lugar na to, ang saksi ng pangako natin sa isa't isa. Pinangahawakan ko yun, Alice, hanggang ngayon. Bigla ay parang nahilo nga si Alice. Narinig niya nga sa kanyang memorya ang pagtatawanan nila ni Teo. Narito sila noon sa lugar na to. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Teo. Nahihilo ako. Sabi nga niya at pilit na pinalakas nga ang loob. Naalala niya ang paglalaro nila ni Teo. Ang pagpapalipad nila ng saranggola at pagpapadala nga ng pagkain ng matatamis nilang tawanan at ang kanilang pangako sa isa't isa. Umuwi na tayo. Walang sabi-sabi ay binuhat nga siya ni Teo papunta sa sakyan. Ayos lang ako, Teo. Naalala ko lang ang lahat ng mga sinasabi mo kasabay ng pagkahilo. Sambit nga nito. Gusto mo ba silang alalahanin pa? Tanong nga ni Teo. Naniniwala na ako sa'yo. Ang puso kong nagsasabing meron nga tayong ganong relasyon. Umalis na nga silang dalawa sa lugar at bumalik nga sa mansyon. Humubal ang pagkahilo nga niya kaya maayos nga silang nakarating. Ngunit ipinagtaka nilang dalawa nang mapansing nakabukas ang ilaw sa kwarto ng mga bata. Dapat tulog na nga sila ngayon. Hinindi ka siguro ng mga anak mo. Sambit nga ni Alice. Tumango lamang si Teo at tumuloy na nga sila sa loob. Sabay nilang tinignan ng mga bata ngunit laking gulat nga nila nang makitang nandoon nga si Andrea. At binabasahan nga ako noon ng kwento ang mga bata. Andrea, anong ginagawa mo dito? Iritadong boses nga ni Teo. Pinabasahan ko ng kwento ang mga anak mo dahil hindi sila makatulog. Tinanggalan mo na ng karapatan ng sarili mong gawin yan dati pa. Naghiwalay na tayo. Iritadong sabi nga ni Teo. Teo, nagbabago na ako, okay? I'm sorry. Patawarin mo na ako. Diba dati nagpakananay naman ako sa kanila? Ilang beses ko ba dapat na ipaintindi na hindi ka nila nanay? Galit nga na sabi ni Teo. Pumuhos nga ang luha ni Andrea at walang sabi-sabing umalis na nga lamang. Nagkatinginan si Teo at Alice pagkatapos niyang umalis. Matutulog na ako. Mapait na ngiting sabi na nga lamang ni Alice. Ngunit bago pa man siya makaalis bigla siyang hinila ni Teo at hinalikan sa labi ng mabilisan. Good night. Sabi pa nga ni Teo pagkatapos ay pinalaya na nga siya. Matagal bago nga niya na prosesong nangyari. Sa huli nakatulog na nga rin siya nang nakangiti. Kinabukasan isinama nga ni Teo sa kanyang opisina kasama sina Sphere at Sofia. Balak nga nilang mag-shopping ngayong araw, ngunit may importante nga silang nadaanan sa opisina ni Teo. Abala siya sa pagkahumaling sa interior ng opisina. Masyadong masarap sa mata kaya hindi na napigilang mapahawak sa mga painting sa pader. Hindi nakakapagtaka ang unang beses lang makakakita ng painting ang isang gaya mong galing sa kahirapan. Nagulat nga siya nang marinig ang pamilyar na boses na nanggaling sa pintuan. Andrea, anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya.
Dahan-dahan siyang napaatras, nang dahan-dahan ding lumalapit nga sa kanya si Andrea. Ang lakas naman ng loob mong itanong sa akin yan. Pagkatapos mong landiin ulit si Teo? Pagkatapos mo siyang saktan tapos lalandiin mo siya? Ang akala mo ba, hindi sinasabi sa akin ng mga kasama mong katulong ang lahat? Ang kapal na mukha mo. Andrea, unang-una wala akong inagaw sa'yo. Si Teo ang nagsabing hindi na kayo. Nire-respeto kita bilang kagaya kong isang babae. Pero wag mo akong sagarin. Kasal kayo noon pero ngayon lang, ikaw dumating? Pagkatapos mo siyang iwan at pagtulakan, palayo, pabalik ka? Ano para saan? Para sa pera? Wala akong inagaw, Andrea, at hindi ko hinahabol ang pera niya. Kung patuloy mong babastusin ang pagkatao ko ay tuluyan na talaga akong mawawalan ng respeto sa'yo. At lagot ka talaga sa akin. Inis at palaban na nga nasabi ni Andrea. Ikaw pa talagang may ganang mawalan ng respeto sa akin. Kita mo na ngang hindi mo na deserve. Kung ano man ang pinapakita ni Teo sa'yo. Alin bang hindi mo maintindihan doon? Susuguri na nga sana ni Andrea. Si Alice ang biglang, "Stop!" Naiiyak na sabi ni Sphere. "Sphere, umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong saktan kita." Pati si Sphere pinag-initan na nga ni Andrea. Andrea, paano mo nagagawang sabihin yan sa bata? Wala kang pakialam doon. Alisin mo na ang batang yan sa harapan ko. Kung hindi, matutuluyan ka talaga sa akin. Sad pa nga nito. Tita Andrea, umalis ka na po dito. Ayaw na po namin sa inyo. Total, andito naman na po si Mommy. Sigaw pa nga ni Sofia. Ayaw niyo pala sa akin ah? Itong malanding nanay niyo ang gusto niyo. Inis na sabi nga ni Andrea at hinila nga ang buhok ni Alice. Sofia, Sphere, umalis na muna kayo dito. Sabi na nga lamang ni Alice dahil mas iniisip niya ang mga nakikita ng bata. Hindi ka po namin iiwan. Umiiyak na sabi ni Sofia. Hindi magawang lumaban ni Alice dahil mas nag-aalala siya sa mga bata. Pilit niya silang inilalayo habang nakayakap nga sila sa kanya. Si Andrea naman walang pigil nga sa pagsugot sa kanya. Tama na po! Sinasakal niyo na po si Mommy, Alice! Alam ko, Sphere, para rin naman to sa ibubuti mo ah. Mas magandang mawala na sa mundo ang malanding babaeng to. Mas lalo pang ang idiniin si Alice sa pader. Hindi na magawang magsalita pa ni Alice, masyado na nga siyang nawawalan ng lakas para lumaban. Hanggang sa mamuti na nga ang mga labi niya sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Naramdaman na nga lamang niya ang paghilata sa sahig. Hindi niya magawang maimulat ang kanyang mga mata sa masyadong kapaguran. Ang sumunod na nga lamang sa kanyang narinig ay ang yapak ng sapatos na paparating at ang umiiyak na boses nila Sofia at Sphere. Dahan-dahang iminulat na Alice ang kanyang mga mata. Purong mapuputing pader at may dextrose nga siyang katabi. Lumingon siya sa gilid at tuon nakita si Teo. Alice, gising ka na pala. Maayos ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng nurse. Aligag ang sabi nga ni Teo saka lumabas nga ng kwarto para tumawag ng nurse. Pagkatapos nga siyang resetahan ng nurse ng gamot at umalis ay bigla na nga lamang siyang mahigpit na niyakap ni Teo. Akala ko mawawala ka sa akin ulit. Sorry kung hindi ko naagapan. Sinserong sabi ni Teo habang yakap-yakap siya. Teo, ilang araw ba ako nandito, masakit ang ulo ko. Kumawala si Teo sa pagkakayakap sa kanya, tsaka siya tinignan ng mata sa mata. 2 araw ka lang nakatulog, sabi ng doktor. Na-trigger lang ang amnesia mo dahil sa insidente. Sobrang natakot ako, Alice. Akala ko makakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan muli, Teo. Huwag kang mag-alala. Tumatawang sagot nga niya. Kinuha niya ang kanyang mga kamay at paulit-ulit itong hinalikan. Hinding-hindi na makakalapit sa iyo pa si Andrea. Isinumbong ni Lolang sa mga pulis ang nakuhanan ng CCTV na muntik ka na nga niyang patayan, paniguradong hindi na yun babalik pa. Lumipas ang ilang araw at nakaalis na nga sila ng ospital. Magaling na nga rin si Alice dahil bumalik nga ang dating sigla nito. May handaan nga sa malawak na lamesa dahil sa kanyang paggaling at pagbalik. Maging ang Lola Rosendang nito ay nandoon nga. Mabuti naman at nagkakamabutihan kayong mag-asawa ulit, sabi nga ng kanyang lola. Nahihiya namang napatingin si Alice kay Teo. Ngumisi lamang si Teo.
Marahil nakalimutan mo na kung gaano mo habulin noon si Teo pero ngayon, siya na ang mamatay-matay kahabol sa'yo. Tumatawang biro pa nga ni Lola Miranda. Lola, pigil nga ni Teo. Namula na nga ang kanyang mga tenga sa hiya. Ano Rosenda, ilang apo pa ba ang gusto mo bukod kina Sphere at Sofia? Tumatawang tanong nga ni Miranda. Kaya ba nila ng 8? Gusto ko 8 Saad pa nga ni Rosenda. Lola naman. Nakasimangot naman na sabi nga ni Alice. Muntikan pa nga siyang mabilaukan at nagsitawanan na nga lamang sila sa lamesa. Mommy, I want 7 brothers. Sabi naman ni Sphere sa kanya. Magiging ate na ako. Napapalakpak na saad naman ni Sofia sa tuwa. Hindi magawang magsalita ni Alice dahil sa hiya. Nag-iwas nga siya ng tingin sa mga to at tinuloy na nga lamang ang pagkain. Kukunin ko lamang ang mga inumin. Swerte mo talaga apo kay Teo. Tignan mo naman, napakagwapo at napaka-gentleman at napakabait. Pangasar pa nga ng kanyang lola. Maganda rin naman talaga tong apo mo, Rosenda. Tumigil ka nga dyan. Si Teo rin, swerte. Tumawa naman na saad ng lola nga ni Teo na si Miranda. Nakakamiss maging bata ulit, ano? Natigilan nga ang matanda sa pangaasar nang bigla silang may narinig nga nabasag sa kusina. Teo! Sigaw niya nang mapagtantong nandun nga pala si Teo. Pumunta nga siya sa kusina, nakita niya si Teo na namimilipit sa sakit habang hawak-hawak ang kamay na nabasag nga ang bote. Diyos ko, anong nangyari? Teka lang, umupo ka na muna ron, nagagamutin ko yan. Aligagang sabi nga ni Alice at kinuha ang medical kit. Ngunit pagharap niya, laking gulat niya nang makitang may nakasulat sa floor na parang dugo. Ngunit wala roon si Teo. Napasigaw siya nang biglang mawalan ng kuryente ang mansyon. Teo! Sigaw niya dahil napakadilim. Ang kaninang may sulat na "Will you be my wife?" ay nasindihan na ng maliliit na kandila. Napakabilis ang pangyayari. Meron na nga ito ngayon. Mga bulaklak. Naghalo-halo ang kanyang emosyon. Pagkagulat, pagtataka at may bahid nga ng tuwa. Teo, nanlambot tuloy ang kanyang boses. Paglingon niya sa sala, kung saan may ilaw din ay nakita nga niya roon ang litrato nilang dalawa ni Teo nung araw ng kasal nila. Pati na rin nung araw, nabuntis nga siya at araw nga na ipinanganganak nga niya sina Sphere at Sofia. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bilis na nga lamang pumatak ang kanyang mga luha. Nakapout pa nga siya. Ngayon, nakasuot siya ng maputing gown at napakabata nga ng mukha niya. Sa gilid ay si Teo nakasuot ng puting white suit. Ipapaalala ko sa iyo ang nakalimutan mong sumpaan natin at ang isa sa mga masasayang araw ng buhay natin nang ipinanganak mo nga ang mga anak natin. Oo, ikaw ang ina nila Sofia at Sphere. Ayoko lang na magulat ka. Ayokong biglain ka. Tumugtog na nga ang instrumento ng kanta ni Daniel Padilla habang sinasabi nga ni Teo ang mga gusto niyang sabihin sa babae. Sumunod ang litrato nilang dalawa na nakahawak nga silang pareho ng gitara habang nasa lugar kung saan siya dinala ni Teo noong nakaraang araw. Parehas silang nakangiti habang naggigitara. Ako'y sa'yo at ikaw ay akin lamang. Pagkabanggit no ni Teo, ay biglang mas maraming ilaw ang umandar. May malaking flash ng screen sa pader kung saan nakasulat ang "Will you be my wife?" Teo, paano ang sugat mo? Sigaw nga nito. Bigla ay umilaw nga sa may likuran niya. Nandun nga si Teo na maayos na ang katawan at walang bahid nga ng sugat. Nagpalit na nga rin pala ito ng damit. Napakagwapo nga ng mukha nito. May hawak itong malaking bouquet ng bulaklak. Dahan-dahang lumapit nga siya kay Alice. Ikaw lamang ang tanging makakagamot ng sugat ko, Alice. Mahal na mahal kita. Bulong nga ni Teo ngunit sapat upang marinig niya. Nilapitan nga siya ni Alice. Ngunit umatras nga si Teo at biglang lumuhod. Kasabay noon ay ang paglipat nga ng kulay ng ilaw sa pink at tanging tinatamaan lamang ng ilaw ay si Teo. Will you be my wife again? Nakikiusap nga ang mga mata nito. Pumuhos ang mga luha ni Alice.
Hindi maipaliwanag nga ang sayang nadarama. Tumango ito ng dahan-dahan hanggang sa naging paulit-ulit na nga ito. Oo, Teo, magiging asawa kita muli. Sagot nito. Napaluha si Teo at sinuot na nga ang kanyang singsing. Mabilis ay niyakap nga niya si Alice. Kasabay rin noon ay ang pagandar ng ilaw. Nakita niya ang lahat ng tao sa mansyon. Ang kanyang mga lola, sina Sphera at Sofia, ibang mga staff sa kumpanya at mga kaibigan nga niya sa probinsya. Lahat sila nakangiti at masaya silang binabati. Mas lalong napahigpit ang kanyang pagkakayakap kay Teo. Salamat. Bulong nga nito. Pinakawalan nga nilang isa't isa. Ilang di pa na nga lamang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa. Akala ko itutuloy mo talaga ang deal nating 3 linggo. Kinabahan ako. Nagbibirong sabi ni Teo. Oo nga pala, pang 3 linggo na ngayon. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay bigla na nga lamang siyang siniil ni Teo ng halik. Dahilan para matigilan siya. Suot mo na ang singsing, Alice. Wala ka na talagang takas. Maautoridad pa nga nasabi ni Teo. Ngumiti na nga lamang si Alice at ipinagpatuloy nga ang halik. Lumipas ang 5 buwan, pinakasalan nga siyang muli ni Teo. Namuhay nga sila sa probinsya ni Alice para mamuhay doon ng tahimik at doon nga nila mas palalakihin ang kanilang pamilya. Doon na rin nag-aral ang mga anak nila na sila Sphera at Sofia, kasama na nga rin nila doon ang kanilang mga lola. Kahit nga ang daming pagsubok ang naranasan nila, naaksidente si Alice, nawalan nga ng alaala, akala nga nito ay ibang buhay nga ang buhay niya. Pinakawalan siya ni Teo at kung ano-ano pa, pero muli nga silang pinagtagpo dahil mahal talaga nila ang isa't isa sa kaibuturan ng kanilang puso at wala na ngang makakapaghiwalay pa sa kanila. Mas lalo na ngayon na mas pinapatatag nga sila ng Panginoon na sentro nga ng kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Alice at Teo. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Austin Alito, Jerry Ramos, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Lovina Galang, Anita Hernando, Emily Borak, Vivar, Jen, Crystal, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Para saan pang Senomornita?